Isang panawagan sa bawat pusong Pilipino. Naramdaman mo na ba ang pag-iisa kahit napapaligiran ka ng pamilya, kaibigan o buong barangay na puno ng tao? Parang may kulang pa rin kahit puno ang paligid mo ng tawa at kwento. Minsan bang parang chika lang ang relasyon mo? Magaan, masaya, pero hindi sapat na sagad sa kaluluwa. Paano kung ang lihim sa totoong pagkakaibigan, buo na pamilya, at pag-ibig na pangmatagalan ay naghihintay sa'yo, hindi sa paghahanap sa labas, kundi sa pagbubukas ng puso mo sa tulong ng Diyos? Ngayon, kausap natin si Arkanghel Samuel, ang anghel ng pag-ibig, na ang malambot na rosas na liwanag ay gumabay sa hindi mabilang na puso, kabilang ang mga pusong Pilipino tulad ng sayo. Hindi lang ito video. Ito ay panawagan sa puso, isang mapagmahal na imbitasyon para muling matuklasan ang tunay na koneksyon sa iba, sa sarili, at sa pag-ibig ng Diyos. Isipin mo, bawat salu-salo ay makabuluhan, bawat kwentuhan ay nagpapagaling sa kaluluwa, at bawat yakap mula sa minamahal ay parang tahanan. Posible yan. Narito si Samuel para ipakita kung paano. Manatili ka, buksan mo ang puso mo, at sama-sama nating lakarin ang paglalakbay na ito. Kung nagiinit ang espiritu mo sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para marami pang kababayan ang makaramdam ng pag-ibig na ito. Seksyon 1. Pagbubukas ng puso. Tinatanggap ang yakap ni Samuel. Bakit mahirap ang totoong koneksyon ngayon? Kilala tayong mga Pilipino sa bayanihan, sa pakikisama, sa palaging may oras para sa kumustahan. Pero kahit sa gitna ng fiesta, reunion o linggong tanghalian na may lechon at pansit, may mga nananahimik na walang laman. Bakit? Dahil mabilis ang mundo. Abala tayo sa trabaho, trapik, bayarin, sakripisyo ng OFW o pagpapalaki ng mga anak. Nagpo-post sa Facebook, nagsisin sa Messenger, pero tunay na usapan. Bihira na. Sinasabi natin ang kumusta, pero bihira nating hintayin ang tunay na sagot. At sa loob-loob, hinintay natin ang isang taong tunay na nakakaunawa, nakakakita sa ating paghihirap, pangarap at pananampalataya. Ang pananabik na ito ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tawag mula sa kaluluwa mo. At si Arkanghel Samuel, naririnig niya ito. Siya ang anghel na nagdadala sa atin mula sa magkakaibigan tayo tungo sa parang pamilya na tayo. Mula sa mahal kita tungo sa alam ko kung sino ka talaga. Sino si Arkanghel Samuel? Si Samuel ay ang anghel ng pag-ibig at ang kanyang enerhiya ay parang mainit na yakap mula sa tita na tunay na nakakakita sa iyo. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay siya na nakakakita sa Diyos at ang kanyang regalo. Tinutulungan tayong makita ang banal sa ating sarili at sa iba, kahit sa pinsang laging nangaasar, sa kaibigang nag-ghost o sa magulang na hindi madalas sabihing mahal kita. Hindi lang sa love life tumutulong si Samuel. Tumutulong siya sa pagpapagaling ng sama ng loob sa pamilya. Paghahanap ng totoong kaibigan na mananatili kahit may bagyo. Pagmamahal sa sarili. Kahit pakiramdam mo, hindi ako sapat. Pagbuo ng pamilyang nakabatay sa respeto, hindi lang tungkulin. Ang kanyang liwanag ay malambot na rosas, parang langit sa paglubog ng araw sa bukid ng palayan. At ngayon, inimbitahan kanyang papasukin ang liwanag na iyon. Simpleng meditasyon para imbitahan si Samuel. Gawin natin ito ng sama-sama. Pwede kahit nasa jeep ka, pero mas maganda kung tahimik. Ipikit mo ang mga mata. Huminga ng malalim at mabagal. Huminga ng pag-ibig. Huminga ng kapayapaan. Isipin ang malambot na rosas na liwanag na pumapalibot sa'yo, parang ningning ng Christmas light sa barangay mo. Ito ang pag-ibig ni Samuel. Bulong sa puso mo. Arkanghel Samuel, buksan mo ang puso ko.
Tulungan mo akong makakita at makaramdam ng tunay na pagmamahal. Damhin ang liwanag na pumapasok sa iyong dibdib. Hayaan itong matunaw ang anumang bigat, sama ng loob o takot. Manatili rito sa loob ng 3 hininga. Kapag binuksan mo ang mga mata, alamin mo ito. Kasama mo si Samuel. Hindi lang siya nasa langit. Nasa puso mo siya. Handang gabayan ka sa mas malalim na koneksyon. Kung hinawakan ka ng sandaling ito, pindutin ang like button at ishare ang video sa iyong barkada, family GC o kaibigang kailangang marinig ito. At mag-subscribe para sama-sama nating ituloy ang paglalakbay na ito. Seksyon 2. Paglilinis ng landas. Pagpapakawala sa nakaharang sa pag-ibig. Ang 3 tahimik na harang sa pusong Pilipino. Sabi ni Samuel, may 3 karaniwang harang na humihinto sa totoong koneksyon kahit sa kultura nating napakainit. 1. Takot magpakatotoo. Takot sa vulnerability. Baka husgahan ako. Baka iwanan ako. Baka sabihing OA ako. Mas gugustuhin nating magpiro, okay lang ako, kaysa aminin na nasasaktan tayo. 2. Sama ng loob, hindi napatawad na sakit. May kaibigang nagtraidor. May magulang na nagkumpara sa kapatid. May ex na nagsabing hindi ka priority. Ang mga sugat na ito, nagtatayo ng pader kahit nakangiti ka pa sa mga litrato. 3. Hindi sapat syndrome, pagdududa sa sarili. Hindi ako maganda. Hindi ako matalino. Bakit ako mamahalin? Nagkukumpara tayo sa influencers, sa pinsang doktor, sa perpektong pamilya sa kabilang bahay. Ang mga harang na ito, sabi ni Samuel, hindi kasalanan mo, pero kaya mong palayain. Regalo ni Samuel, patawad na nagpapagaling. Hindi tungkol sa paglimot ang patawad. Tungkol ito sa pagpapalaya ng puso mo, magsimula sa sarili. Isipin ang oras na nagkamali ka. Marahil nag-ghost ka ng kaibigan, nagsabi ng masakit o sumuko sa pangarap. Nakikita ni Samuel ang puso mo. Alam niyang nagsisikap ka. Sabihin, patawarin mo ako, Samuel. Patawarin ko rin ang sarili ko. Ngayon, isipin ang isang taong nanakit sa'yo. Marahil hindi nila sinasadya. Marahil sinadya. Isalarawan sila sa rosas na liwanag ni Samuel. Sabihin, pinapalaya kita. Pinapalaya ko ang sakit. Piliin ko ang kapayapaan. Hindi ito kahinaan. Ito ay bayanihan para sa kaluluwa mo. Pag-angat ng mabigat na pasan para makapagmamahal ka uli. Pagsasanay sa pagsusulat. Ano ang bitbit ko? Kumuha ng notebook o likod ng electric pill Pinoy style. Sumulat ng 10 minuto. Ano ang sama ng loob, takot o duda ang bitbit ko na humihinto sa akin sa tunay na pagmamahal? Huwag mag-sensor, hayaan itong dumaloy. Kapag tapos ka, isulat. Salamat, Samuel. Pinapalaya ko ito. Buksan mo ang puso ko sa bagong pag-ibig. Sunugin ang pahina, ligtas, ilibing, o itago. Ikaw ang bahala. Pero alamin mo ito, gumawa ka na ng espasyo para sa pag-ibig. Kung gumalaw sa iyo ang pagsasanay na ito, i-like ang video at i-share sa isang taong may sama ng loob. At mag-subscribe, darating pa ang higit pang pagpapagaling. Seksyon 3. Paglinang ng pag-ibig sa sarili, ugat ng lahat ng koneksyon. Bakit pag-ibig sa sarili ay pag-ibig na Pinoy? Mahusay tayong mga Pilipino sa pagmamahal sa iba. Kumain ka na ba? Ingat ka, para sa iyo to. Pero tanong ni Samuel, kailan mo huling minahal ang sarili mo? Hindi pagmamayabang ang pag-ibig sa sarili. Ito ay pagmamahal sa sarili bilang anak ng Diyos. Kapag minahal mo ang sarili mo, titigil ka sa pag-aayos sa pwede na yan na relasyon. Makakaakit ka ng mga taong magtrato sa iyo bilang reyna o hari na tunay kang kinikilala. 7 pang-araw-araw na ritual para sa pag-ibig sa sarili, edisyong Pinoy. 1. Morning, salamat. Sumulat ng 3 bagay na gusto mo sa sarili mo. Salamat sa ngiti ko. Salamat sa tibay ko.
Salamat sa puso ko, ikalawa. Mirror talk. Tumitig sa salamin at sabihin, mahal kita, sapat ka na. Oo, kahit may pimples. 3. Say no with love. Sorry, hindi ko kaya ngayon. Protektahan ang kapayapaan mo. 4. Sariling oras. 10 minuto ng me time. Pakinggan ang OPM. Uminom ng tsaa. Tumitig sa langit. 5. Chamuel affirmation. Ako'y minamahal. Ako'y karapat-dapat. Ako'y buo. Lakad sa labas. Maglakad sa park. Damhin ang araw. Salamat Diyos sa buhay ko. 7. Gabi ng pasasalamat. Bago matulog, pasalamatan ang sarili mo sa isang mabuting ginawa ngayon. Gawin ito araw-araw at panoorin ang puso mo na namumukadkad tulad ng sampagita. Mga pagpapatibay ng pag-ibig sa sarili ni Chamuel. Ulitin ito tuwing umaga, kasama ang rosas na liwanag ni Chamuel sa puso mo. Karapat-dapat ako sa pag-ibig, gaya ng ako ngayon. Bukas ang puso ko sa tunay na koneksyon. Nagpapalabas ako ng pag-ibig at bumabalik ito sa akin. Kasama ko si Chamuel. Hindi ako nag-iisa. Sabihin mo ng may puso. Damhin mo. Paniwalaan mo. Kung nagningning ang espiritu mo sa seksyong ito, pindutin ang like button, i-share ang video sa iyong tita, best friend o crush, at mag-subscribe para sa higit pang usapang puso. Section 4. Pag-akit ng totoong koneksyon, praktikal na karunungan ni Chamuel. Ang batas ng pag-akit, estilong Pinoy. Sabi ni Chamuel, kung ano ang nasa puso mo, yan ang darating sa'yo. Kung puno ng pag-ibig, respeto at saya ang puso mo, makakaakit ka ng mga taong nagbibigay ng pareho. Kung puno ng duda o pait, maaaring makaakit ka ng drama. Ang lihim, maging ang pag-ibig na gusto mong matanggap. Paano magtakda ng hangarin, parang panalangin kay Story Niño? Sumulat. Ano ang klaseng kaibigan, pamilya o kapareha ang gusto ko? Maging tiyak. Gusto ko ng kaibigan na laging nandyan kahit may bagyo. Gusto ko ng kapareha na nagdadasal kasama ko. Gusto ko ng pamilyang nag-uusap, hindi nag-aaway. Pagkatapos, manalangin. Chamuel, dalhin mo sa akin ang mga taong para sa akin at tulungan mo akong maging handa. Pagtitiwalaan ang tamang oras. Hindi lahat agad, pero darating yan. Paghahanap ng totoong pag-ibig online, oo, posible. Nag-swipe sa Tinder, nag-scroll sa FB. Sabi ni Chamuel, huwag magmadali, pakinggan ang puso. Bago mag-chat, manalangin. Chamuel, gabayan mo ako sa taong tunay. Red flags, ghosting, kasinungalingan, disrespect, block agad. Green flags, kabutihan, pagsisikap, pananampalataya, alagaan yan. Kung nakatulong ang tip na ito, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Tulungan nating maraming Pinoy ang makahanap ng totoong pag-ibig. Section 5. Pagtataguyod ng malalim na ugna, panghabambuhay na paglalakbay, kasama si Chamuel. Pagpapanatili ng buhay na pag-ibig, kahit pagkatapos ng honeymoon phase. Kahit ang pinakamatibay na pamilya o barkada ay nakararanas ng hamon, away, tampuhan, hindi pagkakaunawaan, sabi ni Chamuel. Hindi perpekto ang tao, pero perpekto ang pag-ibig kapag may habag. Kapag dumating ang alitan, magpahinga at manalangin. Chamuel, gabayan mo ako. Makinig ng may puso. Hindi lang marinig, damhin. Magsalita ng may pag-ibig. Nasaktan ako, pero mahal kita. Mga palatandaan ng koneksyong pangkaluluwa. Tinutulungan ka ni Chamuel na makita ang totoong kaibigan o kapareha. Pwede kayong magtahimik ng sama-sama at hindi awkward. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay mo na parang sa kanila rin. Lumalago kayo ng sama-sama, hindi magkahiwalay. Nagdadasal kayo ng sama-sama. Kapag nakita mo ito, pahingahin mo, alagaan mo, pasalamatan ng Diyos. Pang-araw-araw na pagsasanay para panatilihing matibay ang pag-ibig.
Salamat araw-araw. Sabihin sa mga minamahal mo ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Oras ng kwento. Walang cellphone. Totoong usapan lang. Tulungan. Tumulong ng hindi hinintay na hingin. Dasal ng sama-sama. Kahit isang minutong panalangin. Yakap ng marami. Mga Pilipino ay mga taong yakap. Gamitin mo ito. Pangwakas na pagpapala mula kay Samuel. Ipikit mo ang mga mata. Huminga ng malalim. Tingnan ang rosas na liwanag ni Samuel na pumupuno sa buong pagkatao mo. Tinggin ang kanyang tinig. Minamahal kitang anak. Buksan mo ang puso mo. Ang pag-ibig na hinintay mo. Nandito na. Simulan mo sa sarili mo. Damhin ang pag-ibig na iyon na nagiging anchor sa puso mo. Dalhin mo ito palagi. Pangwakas. Nagsisimula ang paglalakbay mo ngayon. Kaka-receive mo lang ng banal na sulat ng pag-ibig mula kay Arkanghel Samuel. Malinaw ang kanyang mensahe. Nagsisimula ang totoong koneksyon sa iyo. Sa pagbubukas ng puso mo, pagpapakawala ng sakit, pagmamahal sa sarili, at pagtitiwala sa banal na pag-ibig, handa ka nang buuin ang mga relasyong nagpapagaling, nag-aangat at tumatagal. Hindi ito ang wakas. Ito ang iyong bagong simula. Simulan ngayon. Gawin ang meditasyon. Isulat ang puso mo. Sabihin ang isang mabuting bagay sa sarili mo. Abutin ang isang taong namimiss mo. Kasama mo si Samuel. Hindi ka nag-iisa. Kung hinawakan ng mensaheng ito ang iyong puso, pakiusap, i-like ang video, i-share sa iyong pamilya, barkada, grupo sa simbahan, at mag-subscribe para patuloy nating ipalaganap ang pag-ibig, isang puso, isang puso. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Salamat, Samuel. Mahal kita. Ingat palagi